Ito po mga kapatid, ating pag-aralan. Makinig tayo sa dalawang mangaral tungkol po sa tithes sa Biblia. Ito po pansampung bahagi. Kung dapat ba talaga tayo ay magbigay dito. Mga kapatid, ito ngayon ating bigyan ng reaksyon video sa dalawang tagapagturo na ito talaga ay pastor at saka si Bro Eli Soriano. So ito po, alam natin si Bro Eli Soriano ay isang matalino tungkol sa Biblia. So tingnan natin sa dalawa na ito kung sino po talaga ang tama, no, sa ating pagkikinig. Kaya na pong husga kung tama ba ang aking desisyon na sino talaga ang tama sa kanila, o sa inyo din kung sino ba talaga ang tama. Napakinggan natin mga batid ang isang pastor na tungkol po sa isang pong bahagi kung tama ba ang kanyang sinasabi tungkol po sa Malakias Kabanata 3, Talata 10. Hindi yan batas, yan ay prinsipyo. It reminds us that everything we have belongs to God. Nagkakaintindihan tayo. Kaya sabi ng Bible, tingnan nyo, hindi niya sinabing give. Bring, ang sabi niya, bring to my storehouse a full tent. Bless me in this, says the Lord. I will open the windows of heaven for you and pour out all the blessings you need. Sabi ng Diyos, I want to bless you. But I want you to be faithful to whatever I give you. I want you to be faithful on that. Kaya sabi ng Lord, ang ima-manage mo lang 90%, yung 10%, akin yan. Yan po. So yun po ang sinabi po ng isang mangaral na tungkol po sa 10 bahagi, itong tithes. Kung ito ba talaga ay kumpulsari po tayo magbigay, kung talagang bigay natin talaga ito sa 10 bahagi. So sinabi nito sa Biblia, kung pakinggan natin mga kapatid, dito po sa Malakias Kabanata 3, Talata, kapatid, 10. Yan po, pakinggan natin ha. Pero ngayon hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapu sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. So yan po. Yan po ang sinabi po ng pastor tungkol po sa 10 bahagi. Sapagkat yun talaga ang sinasabi na bring ye all the tithes into the storehouse. So ito po ang sinabi talaga ng isang mangaral na dalhin. Pero hindi ito mga kapatid, sabihin natin na ito talaga ay sa pilitan. Kundi mayroon pong sinabi ng Panginoon na subukan ninyo ako. Pag sinabi subukan, hindi po tutos. Kung hindi na dalhin, ibig sabihin, mayroon pong dito, kung sabihin natin na mayroon pangako ang Panginoon, buksan ko ang tambuan ng langit at bibigyan ko ng mga pagpapala na wala ng kalalagyan. So kaya, hindi to utos, pero mayroon hamon. May hamon, mga kapatid. Pakinggan natin ulit. Pero ngayon hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. So ang pagsubok, subukan ako niyo ngayon, ibig sabihin na hindi to talaga ay sabihin natin sa pilitan. Kung gusto mo pagpapala, maniwala ka ng salita ng Diyos na ito, so pag ginawa natin itong 10 bahagi, bigyan natin sa Panginoon, talagang hindi po tayo maubusan. Kasi ito po yung sinabi ng Biblia. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapu sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Amen. So yun po, ang ibig sabihin ng isang mangaral na talagang hindi ito utos. Ito po ay isang, sabihin natin, hamon sa atin kung gusto natin pagpapala. So talagang ibigay ito ng Diyos, sapagkat Diyos pa ng salita na talagang buksan ko ang tambuan ng langit, kapatid. So yun po ang ibig sabihin. Anong kaiba ka, Bro Eli, na talagang
si Bro Eli po, Soriano, hindi po siya sang-ayon ng mga ngaral na ito. Pakinggan natin si Bro Eli, mga kapatid. Ito po yung sinabi niya. Ebanghelyo yung ikapo, di naman aral ni Kristo yan. Ang ikapo, batas sa Israel, sa mga saserdote, Levita, Hebreo 7.5, sa kapatid na Daniel. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan ayon sa kautusan sa makapiday sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Yan. Ayan po ha. So yun po ang kanyang bigay na talata ni Bro Eli Soriano. Now, sa mga Levita lang daw, binibigay ang 10 bahagi. So, mga Levita lang talaga ang naisang pagpapala. Tayo, hindi. So, kung gusto na pagpapala, kasama tayo dito. Ang mga Levita po bilang mga pari, sila ang kukuha ng 10 bahagi. Ngayon, ibig sabihin, kung saan man ang iglesia ng Diyos, every church, pwede sila magkuha ng 10 bahagi. Kung ibigay doon sapagkat dalhin sa aking bahay upang may makain. No, ang ikapo po, 10 bahagi na hinin ng Panginoon para po sa kanyang iglesia, pagkain sa aking bahay, para may makain. So yun po ang ibig sabihin. So itong binabasa ni Bro Eli, akala niya sa mga Levita lang binibigay ang 10 bahagi. Sa panahon kasi ni Moses, hindi pa kay Kristo, mga pare talaga ang kukuha ng 10 bahagi sa mga angkan ni Israel. Sa time po ni Kristo, naging kabahagi na tayo sa lahi ni Abraham dahil po, yung mga lahi ni Abraham ay nagbibigay talaga. Ang mga Levita, kay Levi, hanggang ito po ngayon, pag tinapa ni Kristo, mayroon din siyang sinasabi tungkol sa ikapo. So mayroon sinabi ang Panginoon, nagbigay ka ng 10 bahagi. So, ibig sabihin na ang 10 bahagi, mga kapatid, hindi lang sa mga Levita hanggang sa time of Christ. Meron 10 bahagi na sinasabi ng Panginoon na kayo nagbibigay po ng 10 bahagi. Ang mga parasiyo, nagbigay din ng 10 bahagi. Eleo sa Panginoon. Hindi lang po mga Levita nagbigay, pati ang mga parasiyo nagbigay ng 10 bahagi sa Panginoon. Yung 10 bahagi, meron po itong hamon para po ang pagpapala talaga ay makamta natin. So kahit sino pala, kung gusto ang pagpapala natin, kailan magbigay tayo ng 10 bahagi. So, si Bro Eli, akala niya sa mga Israelita po ito binibigay. Hindi sa mga Israelita lang po ito. Okay na po ang humusga, tama ba? Na Israelita lang ang pagpapalain, hindi tayo. So, time of Christ, kasama na tayo dito. Kapatid. Kasama tayo dito sapagkat naging kalahin ni Abraham na tayo sa magitan po ni Kristo. So mayroon palang 10 bahagi pa rin na sabihin natin tinatanggap sa iglesia ng Diyos. Pero hindi po ito sa pilitan. Ikaw kung gusto pagpapala, subukan ako niyo, sabi ng Panginoon. Subukan ako niyo ngayon, buksan ko ang damo ng langit. O, di ba? So ito po mga kapatid, pakinggan natin ulit ha. Ito sinasabi ni Bro Eli sa Hebreo chapter 7 verse 5. Pakinggan natin ito mga kapatid. Ayon sa kautusan ni Moises, ang mga paring mula sa lahi ni Levi ang siyang tatanggap ng ikapu mula sa mga kapwa nila Hudyo, kahit na nagmula silang lahat kay Abraham. So, ayon po sa kasulatan, na mga pare na mula kay Levi ang tatanggap na ikapu. So, ano ba ang gawain ng mga pare? Sa simbahan, sinaguga. Ngayon, wala na ba simbahan? Wala na bang sinaguga? Wala simbahan na ngayon? Mayroon pa rin. So, hindi sinabi sa Levita lang ito. Hanggang sa time of Christ, kapag ito'y simbahan, bahay dalanginan, dalhin mo ang 10 bahagi at mga alay sa Panginoon. Kasi ang simbahan, sa Israel na simbahan, ngayon, kahit saan ka may simbahan, di ba? So, dalhin mo doon. Kung ito po talaga ay simbahan, dalhin mo doon ang 10 bahagi. Pero ito sa pilitan, mga kapatid. Ito po talaga ay hamon ng Panginoon ng gusto ng pagpapala. Pero kung ayaw pagpapala, di ikaw, magbigay kasi hindi. Pero tandaan po natin, kapag hindi ka magbigay 10 bahagi, hindi po tayo ng hulikta ha. Pag hindi ka magbigay 10 bahagi, manganakaw po tayo. So ito po, akala ni Bro Eli, na itong tithes, kung 10 bahagi, sa mga Israelita lang po ito, hindi po. Kapag may simbahan,
Kahit saan ka, kahit ngayon. Pag may simbahan, dalhin mo doon. Kasi mga pari, ngayon may mga pastor. Kung saan may pari ngayon, dalhin mo din sa bahagi doon. Yan, may pastor na naman. So, tulad ng mga pari, naglingkod sa Panginoon. O di, bigay mo yung pastor din. Pero hindi po sa pastor, kundi doon sa simbahan ni pastor. Pero kung ayaw magbigay, so, hindi ka makatang pagpapala na ito po ang sabi ng Panginoon, buksan ang tabo ng langit, wala na pong malagyan ng pagpapala ng Diyos. So, yun ang ibig sabihin. Pero mali po na sabi ng Bro Eli na parang ito si Estrelita. At saka sinabi ito niya, mga kapatid, pakinggan natin ulit. Yung pagkuha ng ikapo-utos yun sa mga saserdotes Levita. Pero nung dumating si Kristo, pinalitan na yung pagkasaserdote Levita, pinalitan na rin ang utos. 7:12 ng Ebreo. Kat ng palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Oh, ang kautusan na ito, hindi po ito kapo. No? Hindi po ikapo ito yung pinalitan. Ang alay ang pinalitan. Hindi ikapo. So kahit na po sabihin nila na pinalitan ang kautusan, pero hindi sinabi, pati ikapo, ang pinalitan ng kautusan, itong pag-alay. Pinalitan ng alay. Mga kapatid, pakinggan natin nasa 12 ha. Pakinggan natin. Kung papalitan ang pagkapari, kailangan ding palitan ang kautusan. So yun. Kailangan palitan ng kautusan. So anong kautusan ito? Pinalitan. Ano po ang pinalitan? Mga kapatid, ay po sa Biblia. Kasi kung hindi natin alam ito, iba ka po, akala natin, hallelujah, na tama po ang sinasabi nila na pinalitan na ang ikapo. Hindi po ang ikapo pinalitan. Ang pinalitan mga kapatid, itong handog. Hallelujah. Ang handog po, mga kapatid, pinalitan na po. Pakinggan natin sa verse 9 dito sa Hebrews chapter 10. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang ama, "Nandito ako para sundin ang kalooban mo." Kaya inalis ng Diyos ang dating paraan ng paghahandog upang palitan ang paghahandog ni Kristo. Pinalitan lang handog, hindi ay kapo. So, ang akala ni Bro Eli, sa pati naman yon, ito ang pinalitan pati kapo, hindi po. Ang pinalitan ng handog kasi dati po ang handog, itong guya, kambing, kordero, bato-bato, kalapati. Pero ngayon, pinalitan na po kasi si Kristo na po ang hinandog ng kordero ng Pasko. Hindi po yung kapo. Yung kapo, mayroon pa rin. Kapag gawin mo ito, hanggang ngayon, so pagpapala talaga ang makamtan mo. Kasi pag hindi natin ibigay ito, kapo bahagi, maging mangnanakaw po tayo. Mangnanakaw ba? Alam mo mangnanakaw, walang bahagi sa langit. Napakinggan natin, balik tayo sa Malakyas, Elia chapter 3 in verse 8 up to 9. Pakinggan natin ha. 3:8 up to 9 sa Malakyas. Pakinggan natin ha. Makapangnakaw ba tayo? Magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako. At itinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapo. So kapag hindi tayo magbigay ikapo, magnanakaw tayo. So mahirap. Kawawa naman tayo. Magnanakaw pala tayo. Simba na simba tayo. Pastor tayo, manampalataya. Pero magnanakaw pala tayo. So kaya, ang ikapo talaga, yan talaga ay, kung nais na pagpapala, hindi magnanakaw, so bigay natin sa Panginoon. Pero hindi ito sa pilitan ha. Pero may ano po dito, may mabigat po dito na salita ng Diyos na kapag hindi magbigay ng ikapo, magnanakaw tayo. Verse 9. At mga handog, iyan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. Kaya, yun ang dahilan bakit sinumpa ang buong bansa. Kahit saan bansa, buong bansa, kapag hindi ka mabigay ikapo, sumpa. Ibig sabihin, yung kinikita natin, kulangin pa yan. Kung kulangin pa yan, hindi magkasya yun. Basta hindi magbigay ka pong bagi. 10 bagi, hindi po ito utos. Kundi, ito po may hamon, ayon po sa verse 10. Pero ngayon hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan.
Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapu sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Amen. Yun po. So may sinabi Bro Eli dito sa 2 Corinthians in chapter 9 verse 7. Pakinggan natin. Ito po sinabi din niya tungkol po sa pagbigay. Istorya na pinalitan na yung pagkasaserdote Levita, pinalitan na rin yung kautusan. Kaya yung ikapo, hindi na yun ang batas ngayon. Ang batas ngayon, 9:7 na 2 Korinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayan, hindi ikapo yan. Magbibigay ka ayon sa pasya ng puso mo. Yung maligaya ang puso mong ipagkaloob. Yung may pag-ibig. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. So hindi sa pilitan yan. Walang pirming presyo. Walang fixed price. Eto mga pastor, nagsasaksak sa ikapo kasi malaking kita yun eh. Yun po. So mali po. Yung sinabi sa Pablo sa 2 Corinthians, pagbigay. Pagbigay yun. Kusang loob. Iba yung 10 bahagi. Iba yung 10 bahagi. Ito, pagbigay ito. Ni Apostol Pablo sabi niya na sapagkat magbibigay tayo ng ayon sa ating makakaya. Iba yun. Bigay ka ng piso, 5. Ayun po. Iba yung 10 bahagi. Hindi sinabi na binago ng 10 bahagi. Walang mabasa na binago ang 10 bahagi. Tithes. Hindi po. Walang mabasa tayo na binago. Kundi ito po, bigay din ito. Pagbigay ito. Ang sabi po ni Eloy, Apostol Pablo sa 2 Corinthians. Pakinggan natin ha. 2 Corinthians in chapter 9 and verse 7. But ito pagbigay, hindi ito kapo. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan. So, magbigay. Tulad ng pagtulong. Ito lang matulong ko, Brad. 20 na talagang pira ko. Yun, pagbigay. Ayon sa pasya mo. Sinasabi, hindi ka po ito. So, si Bro Eli, umakyat siya dito sa 2 Corinthians, hindi ito ka po. Pagbigay ito, pagtulong sa mga iglesia sa Jerusalem. Magbigay ng tulong sa iyong kapatid, magkano? Hindi mo. Yun po, kaya siya makakaya. Pero pag-usapan ang tayo sa kapo, iba yun. Yung may sabi natin, sabi natin na paggawa na ikapong bahagi, gawin niya yun. Pero kung ayaw mo, sa'yo na po yan. Pero kung gusto mong pagpapala, magbigay ka na ikapo para hindi magnanakaw. Pero kung ayaw mo, nasa iyo na po yan. Pero hindi po. Tama po yung pastor, kaya si Bro Eli. Si Bro Eli po mali. Bakit? Hindi po 10 bahagi ito yung sinabi sa Pablo dito. Pagbigay ito. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili, at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Di ba? So yun po. So kung gamitin natin itong talata na ito, malayo po ito sa tithes, malayo sa 10 bahagi. Hindi po tayo nangyalang sa 10 bahagi. No? Pero ang nilagay po sa iglesia natin, tinatanggap natin. Pero hindi po tayo naghingi talaga sa 10 bahagi. Wala po. Kasi ang sabi na Panginoon, subukan ako ninyo ngayon. May hamon. Kaya kung gawin natin ito, magbigay tayo sa 10 bahagi, so mayroon tayong pagpapala na walang kalalagyan. So mali po si Bro Eli, tama yung pastor, na ito po ay dalhin, hindi utos. Kasi kung utos ito, wala makatakas. Wala makatakas, utos nga ito. Pero kaya hindi utos, dalhin lang. Subukan ako niyo ngayon. So yun po ibig sabihin. Pero tama yung pastor. Really mali po. Isa pa, hindi po tithes ang pinalitan na kautusan. Ang pag-alay, pinalitan na pong handog. Yun po ang tama. Handog na pinalitan sapagkat hindi makapagbanal ang tupa, guya, kambing, baka para sa kasalanan. Kaya pinalitan nyo sa katawan ni Kristo. So yun po sinabi naman ng aklat. Kaya ang katawan ko handog kasi hindi nagustuhan po. Pakinggan natin ulit sa Hebreo chapter 10 verse 5 up to 9. Balik tayo sa Hebreo ha. Ito mga kapatid. Chapter 10 verse 5 up to 9. Kaya nga nang dumating si Jesus dito sa mundo, sinabi niya sa kanyang ama, "Hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao,
Kaya binigyan mo ako ng katawan na ihahandog ko. Hindi ka nasiyahan sa mga handog na sinusunog at mga handog sa paglilinis. Kaya sinabi ko sa iyo, narito ako para tuparin ang kalooban mo, O Diyos, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Una, sinabi ni Kristo na hindi nagustuhan ng Diyos ang mga handog at kaloob. At hindi siya nasiyahan sa mga handog na sinusunog at mga handog sa paglilinis, kahit na ipinapatupad ito ng kautusan. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang ama, Verse 9. nandito ako para sundin ang kalooban mo. Kaya inalis ng Diyos ang dating paraan ng paghahandog upang palitan ang paghahandog ni Kristo. Amen. So pagparito niya, hindi ang ikapu. Hindi yung ikapu ang palitan niya. Pagparito niya, palitan yung handog pagdating niya. So kung malayo, kung sabi nag-New Testament tayo ngayon, yung 10 bahagi, wala na tayong obligasyon, mali yun. Kasi ang pinalitan ni Kristo, ang paghandog. Ang purpose na parito siya, upang bawiin sa kasalanan tayo. Hindi yung para bawiin yung ikapo, yung tithes, para magbigay ang mga Israelita o tayo ngayon, na hindi na pwede magbigay. Mali po. So tama yung pastor, mali si Bro Eli. So kaya na po, mag-comment na lang kayo kung tama ba aking pagkikinig o sa inyong pagkikinig, kung tama din si Bro Eli. O tama yung pastor. Tama yung pastor. Sa akin lang ha. Opinion. Sa inyo, kung ano opinion ninyo, mag-comment na lang kayo. Maraming salamat po. And God bless us all. Bye-bye.